Sa pamagitan po ng paksang himig, atin napakinggan ang awitin Masdan ng Kapaligiran. At live on screen, inyo po mababasa ang ating pagsamo. At sa ating pong pasimula ng programang Balikasan, inaanyahan ko po kayo na makibahagi sa ating programa sa magitan ng environmental prayer sa pasimula ng 1-hour radio show dito sa Kakampi Online. Wala, hindi kaya. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi na masama ang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sa sariwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tagulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga bata ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman. May mga puno pa kaya silang aakyatin, may mga ilog pa kayang lalamuyan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masama ang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo At po na tinataguyod ng programa ng Balikasan ayon sa suporta ng Bukas Palad Philanthropia Incorporated, ang diwa ng pagbabalik sa orihinal na likas na pagkatao ng sambayanan na nilikha ayon sa larawan at wangis ng butihing Diyos. Kung paano nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan at kawangis, ay binigyan din po ng Diyos ang tao ng tungkulin na pangasiwaan ang lahat. Matapos itong pagpalain, binigyan po ng responsibilidad ng tao upang pangasiwaan ang daigdig. Kaya nga po ang ating programa ay alinsunod po sa dakilang mithiin
na kung paano po natin ikangay panatilihin ang Paradise Lost ay maibalik sa pamagitan ng Paradise Regained. At ating pong tatalakayin ngayong March 19, 2013 ang mga biblical and patristic quotations tungkol po sa Christian stewardship. At importante po ito dahil binabalik-balikan po natin ang orihinal na prinsipyo at batayan ng buhay at kung paano ito nilikha ng Diyos at pinagkatiwala sa tao, ay ganun din po dapat maunawaan naman ng tao ano ang kanyang tungkulin upang magampanan niya ang dakilang responsibilidad na pangasiwaan ang daigdig. Kaya nga po ang ating batayan ay ang banal na Biblia, ang mga sayings of the Church Fathers at mga messages from religious leaders na yan po ang pangunahing inaasahan na maging responsable o maging steward ng Mother Earth. At ngayon po sa araw na ito, 5 to 6 in the afternoon, Tuesday, March 19, atin din pong bibigyan ng paliwanag ang tradisyon tungkol sa mahal na araw. Ayon sa Christian calendar, bakit po nagkaiba ang kalendaryo ng Eastern Orthodox at ng Western Roman Catholic at Protestants? At ito po ay very relevant bilang impormasyon sa lahat po ng ating mga kababayan na ngayon ay sa Western calendar. Karamihan po Roman Catholic ay sumusunod at sinusundan ng Western calendar na ngayon po next week ang Holy Week at ang tinatawag na Easter, no? Samantalang sa Jerusalem, kung saan po unang naitayo ang banal na iglesia, ang Easter po nila ay gaganapin at gunitain pagdiriwang sa May 5, 2013. Bakit po? Napakalaki ng agwat. Yan po ang maging bahagi pa rin sa ating programang Balikasan. Babalikan po natin ang original na tradisyon ng mga early Christians kung paano nila sineselebrate ang mahal na araw batay sa First Ecumenical Council noong taong 325 AD at yan po ang pinagdiriwang hanggang ngayon sa Jerusalem. May 5 ang mahal na araw or Pasko ng Pagkabuhay. So ano po yung mga reaction at tanong, maaari po kayong tumawag sa ating telephone numbers 480-5812. At siyempre 5:22 in the afternoon ay mamaya po natin bibigyan ng paliwanag yan. Atin po munang tunghayan muli ang isa pang concern ng Balikasan tungkol po sa karapatan ng batang Pilipino. At ito rin po ay binabalik-balikan natin upang sa gayon mabigyan natin ng tamang direksyon ang mga bata na sisikapin natin mga magulang na bigyan ng magandang kinabukasan. Pero importante po niyan, maunawaan din natin bilang magulang ano ba yung karapatan ng mga bata. At ito po ay na-ratified na noong 1987 sa United Nations at ang bansang Pilipinas isa sa pangunahing nag-ratify nitong tinatawag na Rights of the Child. Nakita po niya sa screen ang 10 karapatan ng bawat batang Pilipino. Bawat bata sa ating mundo ay may pangalan, may karapatan. Matanda ngunit bata pa rin ang bawat tao sa ating mundo. Hayaan mong maglaro ang bata sa araw. Kapag umulan na may magtatampisaw,
Mahirap man o may kaya, mabuti kayo manggi. At kahit ano mang uri ka pa, sa'yo mundo pagbata ka. Sa'yo mundo pagbata ka. Sa'yo mundo pagbata ka. Sa'yo mundo pagbata ka. Bawat bata sa ating mundo ay may pangalan, may karapatan. Okay, yan po na paunod nyo at napakinggan ang isang awitin patungkol po sa rights of the child. At importante po yan bilang mga magulang, hindi lang basta ika ay magkakaroon kayo ng anak, kailangan maunawaan din nyo mayroon kayong responsibilidad na ipagkaloob sa bata ang kanilang mga karapatan upang mamuhay ng maligaya, ng malusog, ng malaya at maging responsibilidad, maging responsable sa kanilang paglaki, no? So importante po ma-inculcate ang mga virtues na ayun maunawaan yung rights of the child ay kalinsabay po niyan yung responsibilidad ng magulang at ng lipunan. Okay, sapagkat sa kanila po nakasalalay ang kinabukasan ng ating inambayan. So that ito po'y patuloy na inyong mapapakinggan at maunawaan sa every Tuesday program ng Balikasan, hatid sa inyo ng Bukas Palad Philanthropia Incorporated. At siyempre kasama natin sa gawing kanan ko si Francis. Good afternoon, Francis. Batiin mo mga kasama mo. Mga nakikinig at nanonood sa ating programa. Binabati ko nga pala yung mga gumraduate ngayon at kahapon po sa Pasay West at Pasay East po. At binabati ko rin po pala yung nagtapuan sa St. Mary Academy si Ralph Bonso po. Siya po yung top 1 po ng computer technician po sa kanilang eskwelahan. Oh, si Ralph. Opo. Top 1 ha. Very congratulations. Siyempre yung kasama natin, siya po ang nag-a-assist sa ating mga technical staff ng Kakampi Online, si Ralph Bonso. At salamat sa ating station manager, patuloy sumusuporta sa programa ng Balikasan, Miss Fe Nicodemus, kasama yung staff sina Ami, Chris, and JR, the Great. Okay, sa ating po patuloy, meron na po tayong 5:23 in the afternoon. At bibigay po namin sa unang bahagi ng ating programang Balikasan. Yan po ang regular segment na inyo po mapapanood at mapapakinggan live dito sa Kakampi Online, www.ustream.tv/channel/Kakampi Online with telephone numbers 480-5812. At siyempre ang Bukas Palad po ay hindi lang ikaw ay nagtataguyod ng kaukulang impormasyon tungkol sa karapatan ng batang Pilipino. Ang Bukas Palad din po ay nagsusulong ng mga practical na tugon sa pangailangan ng mga bata, especially yung tinatawag na Bukas Palad Feeding Program, na yan po ay sinasagawa sa iba't ibang lugar na kung saan may mga chapter ang Bukas Palad, ano? Ating puntong hayan itong Bukas Palad Feeding Program, kalinsabay sa pag-assist ni Ralph. Sunod natin yung feeding program, and then siyempre mamaya susunod natin mga importante mga impormasyon, at ito po ay very relevant. Okay, sa mga karagdagang informasyon, maaari po kayong kumontak sa Bukas Palad Philanthropia, telephone numbers 049-502-8274 o cellphone number 0918-365-3591. Yung para sa feeding programs, isunod na po natin ngayon. Ikaw ba'y nalulungkot? Ikaw ba'y nag-iisa?
kaibigan, walang kasama. Ikaw ba'y nalilito? Pag-iisip mo'y nagugulo sa buhay ng tao, sa takbo ng buhay mo. Ikaw ba'y isang mayaman o ika'y isang mahirap lang? Sino sa inyong dalawa ang mas nahihirapan? Masdan mo ang mga bata, masdan mo ang mga bata. Ikaw ba'y walang nakikita sa takbo ng buhay nila? Masdan mo ang mga bata, ang buhay. Tingnan mo mga bata. Masdan mga bata, ha? Yan po yung napagandang awitin. At the same time, makita po niyo sa screen live ang ibang mga photo shows ng Napapansin Balikasan Feeding Program. May iba't ibang chapter na po na nag-i-initiate at nagtataguyod ng kalusugan ng mga bata sa kanilang mga communities. Ha? Kaya katulad sa Bangkal, Makati City, Mulawin, Pasay City, Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga dumi sa Calamba, Laguna, Santa Rosa City, Laguna. Meron po mga chapter ng Bukas Palad. Kaya kanya-kanyang grupo po. ang mas nahihirapan. Masdan mo ang mga bata, masdan mo ang So ito po isang maganda inisyatibo at maaaring tularan po ng iba't ibang NGOs na nagmamalasakit sa kalusugan at kabutihan ng ating mga anak, mga apo. Yan, meron na sa Bangkal, Makati, Mulawin, Pasay City. Every Saturday po ginaganap yan ng iba't ibang mga Bukas Palad chapters. Mga volunteers po yan at yung mga suporta nila ay naitataguyod sa magitan ng voluntary donation ng ating mga nakakaangat na kababayan. Ha? Ay sa pamagitan ng diwa ng bayanihan, nagkakaroon tayo ng sama-samang pagtutulungan at napapakain natin yung mga maraming bata nagugutom. At kung ay pagpapalain pa, maging yung mga senior citizens ay atin din babahaginan nitong Bukas Palad feeding program. Okay, so makatlipas po, nakita nyo ilang bahagi po ng mga feeding activities ay lahat po yan ay nasa programa ng Bukas Palad Philanthropia Incorporated sa panguna po ng mga officers na matatagpuan po ang opisina sa Diamond Street Corner, Ruby Street, San Andres Bukid, Manila. At yan po sa panguna ni Rod Cielo, ang President, ang Treasurer ni Madam Connie Limhoko. Ha? At siyempre pinasalamatan din po natin yung mga nagbibigay ng suporta o sa gayon, lalo pang lumawig ang diwa ng pagmamahalan at pagtutulungan para sa kalusugan ng ating mga bata, especially ng mga nagugutom. Okay, ang Bukas Palad Philanthropia po ay isang NGO na ayon sa inisyatibo ng ilang mga aktibo na mga businessmen na pinagpapala. So binabahagi nila at na-share yung kanilang income para maisaktuparan po itong feeding program. At lalo higit itong the entire program na Bukas Palad sa Kakampi Online. At siyempre maraming salamat sa ating station manager, Madam Maria P. Nicodemus, at sa mga staff na Kakampi Online. Ang ating pong telephone numbers live dito 480-45812. At siyempre,
sa ating po mga environmental quotations. Nakita po natin dyan. Ano ba yung concern ng ating mga religious leaders tungkol sa environment? At saka isa pang mga quotation na ating po matutunghayan. Mga ikang ay importante rin ito. Magbigay sa atin inspirasyon at encouragement na ang environmental stewardship o stewardship of the Mother Earth, ang priority po ito, concern sana ng church. At maging sa Europe po, ito po ay isang revival na kanilang tinutularan na example na Ecumenical Patriarch Bartolomeo of Constantinople na tinaguri ang The Green Patriarch. Yan po ang title na pinagkaloob sa Ecumenical Patriarch Bartolomeo. Ang background music ay mula po sa tinig ng mga monks sa Simona Petra sa Holy Mount Athos, Thessalonica, Greece. Ang picture na kita nyo ay ang larawan ni Ecumenical Patriarch Bartolomeo. At sa kanyang message on September 1st, 2008 sa kanyang environmental concern. Every year po pinagdiriwang ng Eastern Orthodox Church sa Pangunahing Patriarchate of Constantinople ang Feast Day of Creation every September 1st ng bawat taon. At yung nakikita po niyo sa screen, yan ang kanyang humble quotation and inspirational words tungkol sa environmental concern ni Ecumenical Patriarch sa kanyang message for the Day of the Protection of the Environment, September 1, 2008. At siya pa ay meron ding ikang inspirasyon sa isang 8th century saint, Saint John of Damascus. Na yan din importante na ating ikang ay bigyan ng pagkakataon na maging maunawaan natin na maging yung mga early Christians, yung mga saints na ikang ay naging banal sila sapagkat hindi lang sila naging banal sa magitan ng pamumuhay sa loob ng monasteryo. Nagdarasal sila, yes. Nagsisisi, yes. At ipinagdarasal ang buong daigdig. At marami po sila naiwan mga inspirational messages at yan po'y na-preserve sa mga monasteryo. At ngayon po na isali na sa wikang English from original Greek. Ayan yung awitin. Ang background isang hymno, Byzantine hymnal ng mga monks sa Holy Mount Athos. Nakita niyo sa screen, Saint John of Damascus, 8th century. Siya po'y nakasulat na maraming inspirational messages tungkol sa environmental protection. Ayon po sa kanya, the whole earth is a living icon of the face of God. So ang buong daigdig, mamamalas mo dito ang kabutihan ng Diyos. Sapagkat ang daigdig nilikhang mabuti, kaya ang lumikha nito talagang mabuti. So that makikita natin ang kabutihan ng Diyos pag namamalas natin ang ating magandang daigdig. Okay? So tuloy-tuloy po yan. At siyempre, sa ating mga quotation pa ay bibigay po namin sa inyo susunod pa natin programa. At nais natin pasalamatan ang mga joyful givers na ito po importante rin natin maisama sa panalangin na naway pagkalooban po sila ng butihing Diyos ng lakas, sigla, kapayapaan at kasaganaan at mahabang buhay upang sa gayon patuloy silang makibahagi sa pagtataguyod ng balik kalikasan ayon sa programa ng Bukas Palad Philanthropia. Yan ating pinasalamatan, ano? And then of course, marami pa po mga contributors
Constantinople ang Feast Day of Creation every September 1st ng bawat taon. Siya po ay nakasulat na maraming inspirational messages tungkol sa environmental protection. Ayon po ang pangunahin ding inaasahan ng bukas palad ay maikintal sa isipan ng mga bata, ng kabataan at ng lahat nating kababayan, especially ang mga God-loving citizens na magkaroon po ng awa katulad ng Diyos na mahabagin. Tularan po natin ang kanyang bugtong na anak na si Jesus Christ maawain. Kaya itong ating pong ibibigay na pagkakataon upang ang mga tagapakinig na nanonood ng bukas palad ay magkaroon din ng virtue ng compassion, awa at habag. Importante po yan. Yan ang kinakailangan natin para may balik natin ang kapayapaan. Magkaroon ng awa at habag ang tao sa kanyang kapwa. At yung siyempre kasama na din dyan ang tinatawag na compassionate heart ay napakikita sa magitan ng pakikipagkapwa, paglingap sa mga maralita. At hindi lang kakulangan sa material na bagay, kung hindi kakulangan din ng spiritual na pagkain. Kaya dito po sa Balikasan ay ating pong patuloy binabahagi ang mga inspirational words and quotations from the Bible, from the Church Fathers, and from religious leaders and iba pa natin mga NGOs nagmamalasakit sa stewardship from the Christian tradition. Okay? O patuloy po ang ating bukas palad Philanthropia sa pagtaguyod po ng ating programa. Please, ating pong susunod na itong ikalawang bahagi sa ating oras. 5:37 in the afternoon o 5:38 in the afternoon. Okay? So ito po naman ang tungkol po sa isang napapanahong usapin tungkol po sa Christian calendar. Sa inyo po mga kalendaryo 2013, nakalagay po dyan, nakamarka ang Roman Catholic at Protestants na Easter celebration ay March 31. Di ba? Nakita niyan. And then doon po sa Eastern Orthodox tradition, ang kanilang Easter ay May 5 pa lamang. At makikita niyo sa screen ang Orthodox calendar, courtesy of www.goarc.org. So sa March 2013 calendar, March 19, ano nakalagay dyan? Merong Feast of the Saint na commemorate. Sino saint? Ha? Anong pangalan nakasulat na saint? Ralph? Okay, wala pa po doon. Samantalang sa Gregorian calendar, itong civil calendar, nakalagay po doon sa kalendaryo, doon sa may pintuan. Ano nakalagay na marked? March 19, ano nakalagay dyan? Wala, no? Civil calendar po yan. Pero yung pong nasa on-screen, ang Orthodox calendar, bawat araw po, mapapansin ninyo, may nagugunitang mga saints and martyrs. Yan po sineselebrate at nagugunita sa prayers or divine liturgy ng Eastern Orthodox Church from Jerusalem to Greece to Russia, Asia Minor, ngayon Turkey, although minority na po niyan. Sa Serbia, sa Bulgaria, Romania, Poland, at sa England, even Australia, America, and the Philippines. Iyan po sinusunod na calendar for the day, March. At papansin nyo, April. Anong kasunod niyan? April? Sa calendar on screen, April 2013, wala pa po dyan. Nagsimula lang po ang tinatawag na Lenten season nitong 18. March 18, nagsimula ang tinatawag na purification, tinatawag na Forgiveness Sunday is March 17. Forgiveness Sunday.
And then yung Lenten season, nagsimula ang 40 days fasting, March 18. Okay? Yan po na ibabahagi namin. Something new po sa ating mga kababayan. Pero yung mga kababayan natin sa abroad ay ikangay nagiging aware na rin. Especially mga OFW nagtatrabaho sa ibayong dagat, sa Greece, sa Russia, sa Romania, sa Europa, no? Na doon pong binang kanilang tradition, especially sa Holy Land, Jerusalem. Simula pa lang po ng Lenten season ay March 18. Yung March 17, Forgiveness Sunday. Bakit po ganoon? Sa Western calendar, alam po ninyo, nagsimula yung Ash Wednesday. Ash Wednesday noong pang 40 days, something like that, ano? February 14 o 15 o 13. Ash Wednesday, February 13. Sa Roman Catholic, nagpapahid sila ng ash, ng abo sa noo. Sa Eastern Orthodox tradition, wala pong ganoon. Hindi nagpapahid ng abo. Anong sinasabi po sa banal na Biblia? Bakit walang abo? Nagsimula po ng Forgiveness Sunday, March 17. And March 18, yan po simula ng Lenten season. Walang abo. Basahin po natin sa banal na kasulatan ng batayan ng tradisyon ng Eastern Orthodox Church na binabanggit po sa Orthodox Study Bible. Ang pasimula po ng tradisyon ng Holy Week ayon sa Gospel ni St. Matthew chapter 6 verse 14. According to Matthew chapter 6 verse 14. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. So that ang pasimula po ng Holy Week, celebration o Quaresma, ay pinasimulan po ng Forgiveness Sunday, March 17. And then March 18, yan po yung Clean Monday, yan po ang sa simula ng 40 days na Quaresma. Ayon po sa Eastern Orthodox tradition. Kaya medyo napakahirap po ang pag-adjust ng mga Eastern Orthodox Christians dito po sa bansang Pilipinas na majority ay Roman Catholic at Protestant. Ang sinusunod ay Gregorian calendar na ngayon po ay March 19, next week na ang Holy Week. Samantalang sa Eastern Orthodox, ngayon pala March 19 nagsimula ang Clean Monday or 40 days Quaresma. Ang kanilang Holy Week o Pasko ng Pagkabuhay, May 5. Na? Importante yon. So that yung pasimula ay kapatawaran, pagkapatawad. Yan po ayon sa Ebanghelyo ni St. Mateo chapter 6 verse 14. At sisimulan po ng fasting, 40 days simula ng March 18. Ano sinasabi tungkol sa pag-aayuno? Moreover, when you fast, do not be like the hypocrites. Okay, ayon po sa banal na Biblia, moreover, when you fast, do not be like the hypocrites, with a sad countenance, for they disfigure their faces, that they may appear to men to be fasting. Assuredly, I say to you, they have their reward. So ayon po sinabi natin pa ng Kristo na naisulat ni San Mateo chapter 6 verse 16, kung kayo mag-aayuno, huwag kayong tutulad sa mga mapagpaimbabaw, na sila ay nagmumukhang malungkot at kanilang ay naguluhan ang kanilang mukha para mapansin na sila ay nag-aayuno. Ang sabi ni Jesus ay natanggap na nila ang kanilang gantimpala. Pagpatuloy po natin sa Matthew chapter 6 verse 17, but you, when you fast, anoint your head and wash your face. So yun po sinasabi natin pa ng Kristo, kung ikaw ay mag-aayuno, maglinis ka ng iyong mukha, ng ulo mo, anoint your head, at punasan mo, maghilamos ka ng iyong mukha. So ito po ay kaiba
ayon sa Western tradition ng Roman Catholic at even ng Protestants na sila nagsisimula ng Lenten season sa magitan ng pagkapahid ng abo sa noo. Magkaiba? Ano napapansin mo? Ha? Opo. Ano napapansin mo? Lumaki ka sa tradition ng Western tradition pag Holy Week. Di ba? Ganyan naranasan ako nung ako'y maliit pa. Nagsasakristan ako. Ang mga dasal noon ay Latin. At tuwing Miyerkules si Ceniza na ayon sa Gregorian calendar, nagpapapahid nga kami sa noo ng abo. Okay, doon pinapaalaala, ikaw ay tao, mula ka sa alabok at sa alabok ka magbabalik. Samantalang na ako'y matuto magbasa ng banal na Biblia na isinulat ng mga apostoles ayon sa sinabi at narinig nila sa ating Panginoong Kristo, ay maliwanag po dito na kung ikay mag-aayuno ay maglagay ka ng langis sa ulo mo, anoint, punasan mo ulo mo at maghilamos ka. Hindi sinabi na maglagay ka ng abo sa iyong noo. So ang sinusunod po sa tradisyon ng apostoles ay ang aral ng ating Panginoong Kristo. Kaya ang sinusunod ng mga Eastern Orthodox Christians ay yung aral ng apostoles na isinulat nila sa Biblia ayon sa kanila narinig na aral mula sa Panginoon Kristo. Kaya sa verse 18, so that you do not appear to men to be fasting, but to your Father who is in the secret place. And your Father who sees in secret will reward you openly. So that ikaw na nag-aayuno, maghilamos ka. Huwag kang magpapakita sa tao o magpapapansin na ikaw ay nag-aayuno. Makikita ka na ng Ama sa langit na lihim na nakamamasid. At yung Ama sa langit na nakita sa iyo ng lihim ang magbibigay sa iyo ng gantimpala at pagpapala ng masagana. So dito po binibigyan tayo bilang Kristiyano na tayo may tumanggap at lumaki tayo sa Western tradition or Eastern tradition na isang uri ng aral na tayo maging tapat sa ating Panginoong Kristo na siya'y naging tapat sa Ama. Hindi pakitan tao lamang, hindi pagpapaimbabaw. Kaya nga sinabi rin ng ating Panginoong Kristo sa ibang bahagi ng kasulatan, kung ang pure righteousness does not exceed the righteousness of the Pharisees, you will in no wise inherit the kingdom of heaven. Kung kayo na mga Kristiyano, mga alagad ko, ay hindi nyo mahigitan ang katuwiran, ang righteousness ng Pariseo, hindi rin kayo makakapagpasok sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, para din pala tayong ipokrito, papaimbabaw, kung ating katuwiran ay katulad diyan lamang ng righteousness ng Pariseo, hindi rin tayo papaghaharian ng Diyos. Kaya ito po isang eye-opener na balik kalikasan, ibalik po natin ang likas na tradisyon ng apostoles from Jerusalem, nakarating na po sa Pilipinas at marami na po dito naniniwala sa matuwid na daan. Ano po ang batayan pa ng pagkakaiba ng kalendaryo? Yung pong Jewish Passover, alam po ninyo, ng Panginoong Kristo ay ipinako sa krus samantalang yun ay Biyernes, di ba? And then yung mga Hudyo ay nagmamadali na alisin ang nakabayubay na katawan ni Kristo sa krus dahil maghahanda na sila ng kanilang Passover. Ang Biyernes po ng gabi alas 6 ay considered Sabado na po yan. Yan po ang kalendaryo ayon po sa panahon noong nabubuhay pang ating Panginoong Kristo sa kanilang piling. So that noong pong Jewish Passover sa ating pong panahon ngayon ay April 27. Ang full moon po ay April 26, 2013. So kinabukasan, April 27, yan po ang Jewish Passover. Yun po sa atin ay Sabado de Gloria na. Pero tututusin po, ayon po sa canon law, ay bawal po na mauna ang selebrasyon ng Pasko ng Pagkabuhay kaysa
pagkamatay natin Kristo sa krus, naturalmente. At hindi dapat mauna ang selebrasyon ng Easter sa Jewish Passover. Yan po yung batas ng Church Fathers doon po sa First Ecumenical Council ng taong 325 AD. Anno Domini, panahon po na naghahari noon si Emperor Constantino, ay pinulong niya ang mga obispo na nabubuhay pa noong panahon iyon upang pagtibayin ano ba yung batayan ng inyong aral at pamumuhay bilang Kristiyano. Dahil po si Emperor Constantino, ang inyong po magugunita, siya po nagbigay ng religious freedom sa mga Kristiyano. Sa loob po ng 300 years, makalipas po na patayin natin Kristo sa krus at muling nabuhay, and then yung mga apostoles ay naitatag na bilang silang isinugo at nagtatag ng iglesia noon, Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, at lumaganap sa iba't ibang panig ng daigdig. Naitatag po ang iglesia noon sa iba't ibang bahagi ng Asia Minor, ng Greece, sa Corinto, sa Roma, sa Thessalonica. Yung pong lugar na mababasa niyo sa Biblia, yan po yung mga lugar na kung saan unang nagtayo ng church ang apostoles. At hanggang ngayon po, makikita nyo sa Biblia, yan pa rin po ang mga lesson, ang epistula sa Roma, sa Corinto, sa Thessalonica, sa Galacia, at napapalitan na po sa magpaglipas ng panahon, bagamat napalitan ang pangalan ng mga lugar, pero sa Biblia, yan pa rin po yon na tinutukoy ang mga Kristiyano doon. From the eastern side, karamihan po ay Eastern Orthodox Church ang patuloy na nabubuhay at nagpapalaganap ng mabuting balita at tradisyon ng Great Pascha o Pasko ng Pagkabuhay. At maging sa ngayon po, 2013, ang Eastern Orthodox Churches magse-celebrate ng Pasko ng Pagkabuhay May 5. Bakit po ganoon? Dahil nga po sa canon law ay hindi po dapat mauna ang Pasko ng Pagkabuhay kaysa pagkamatay. Natural lang naman yun, di ba? Francis, tama ba yun? Ano ba nauna, yung pagkamatay o muling pagkabuhay? Siyempre yung yung pagkamatay. Ay, Ano pagkabuhay po. Ano, nauna? Nauna, siyempre, pinako sa krus si Kristo bago siya muling nabuhay. So, ayaw nga po pala, tama po. Yan, siyempre, tama. Yung magaling pa ba tayo? Mga website o YouTube ay sa Jerusalem po mismo, doon sa libingan ay kung saan po inilibing ating Kristo at kung saan siya muling nabuhay, ay naroon po ang Church of Holy Sepulchre na mapapasin po ninyo even sa mga news, ang Paska o Pasko ng Pagkabuhay pinagdiriwang o ipagdiriwang sa Jerusalem, Holy Land, doon po sa Church of Holy Sepulchre sa May 5 pa lamang, hindi po March 31. So yung nakaraan, 2012, 2011, tingnan po niyo yung Great Pascha sa YouTube. Kundi man yung Holy Light Jerusalem. Yan po ang palatandaan ng selebrasyon ng Great Pascha doon po sa Church of Holy Sepulchre sa Pasko ng Pagkabuhay. At yan po ay kaiba sa kalendaryo na pinagdiriwang sa Western tradition. Ang Western tradition po ay kinapapalooban ng mga Roman Catholic at ng mga Protestants. Ang sinusunod po nila ay yung Gregorian calendar na pinagtibay ni Pope Gregory noong 1582. Na yan po kung kakalculate, kulang po yan ng 10 days.
Okay, samantalang sa Eastern calendar, sa Gawing Silangan, Jerusalem, Holy Land, Greece, mga Eastern po, Eastern Europe. Ang kanila sinusunod po, yung Julian calendar na pinagtibay ng taong 325 AD, panahon ng Emperor Constantino. Yan po ay na-calculated na po yan hanggang 2013, hanggang 2000, so and so on. Na ayon po sa Eastern Orthodox calculation, ang Pasko ng Pagkabuhay ngayong taon ay May 5. Samantala po sa Greece lamang po, nagkaroon ng new calendar no 1926 by virtue ng accommodation. 1926. Kasi po sila ay napaloob sa tinatawag na political turmoil noon. Kaya nagkaroon ng tinatawag na accommodation, compromise, 1926. May new calendar, yung iba sa Greece. Pero yung Orthodox calendar sa Orthodox Christians and Orthodox Church in Greece ay alinsunod po sa tinatawag na Eastern Orthodox calendar na gaganapin ang resurrection or Pasko ng Pagkabuhay sa May 5, 2013. Maliwanag ba yun? Hindi pa rin. Okay. So that magkakaroon lang po ng parehong calendar celebration pag panahon po ng leap year. Halimbawa, sa 2000, alam ng leap year natin, kung makita po nyo, merong February 29, yan po ay leap year. Magkasabay po ang Eastern calendar at Western calendar sa celebration ng Pasko ng Pagkabuhay. Ngayon 2013 ay hindi po leap year, kaya ang Roman Catholic Pasko ng Pagkabuhay o Easter ay mauna ng halos mahigit na 1 buwan. Gaganapin po ang Easter sa Roman Catholic at ganun din ang mga Western Christian, mga tinatawag na Protestant sa March 31. Kaya nagpasko na ng Pagkabuhay sa Western Christians, yung mga Eastern Orthodox Christian nag-aayuno pa lamang, Quaresma pa lamang. At sila mag-Holy Week sa first week of May at Pasko ng Pagkabuhay, May 5. Okay? So yan po ang tinatawag na historical background. Pero maliban po dyan, meron pa rin pong canon law pinagbabatayan. Ito po ang canon law. Canon 7 of the Holy Apostles. Ito po ang pinagtibay ng mga Church Fathers sa unang Konseho Ecumenical. Ibig sabihin yung ecumenical, lahat ng churches na nakatalaga noon at naitatag na ay may mga delegado. Nagpulong po sila sa kaunahang pagkakataon ang tinatawag na First Ecumenical Council, nagkaroon ng consultation para pagtibayin ang tinatawag na araw o ng selebrasyon ng Pasko ng Pagkabuhay. Yan po ay naganap noong taon 325 na nag-ahari noon ay si Emperor Constantino. Okay. Ayon po sa Church Fathers, ang decision nila sa Canon 7 of the Holy Apostles ay if any bishop or presbyter, yan po yung priest, or deacon, celebrate the holy day of Easter before the vernal equinox with the Jews, let him be deposed. Ito po yung canon law. Kung sino po lumabag dito, ito po ay ayon sa batas ng Holy Church. Ayon po sa pinagtibay ng Holy Apostles at na-ratify sa First Ecumenical Council ng 325 AD na dumalo dyan ay 381 bishops and priests and deacons makalipas ang religious freedom. Kung sino mang obispo o pari o diakono na nagdiwang ng banal na araw ng Easter o Pasko ng Pagkabuhay bago pa dumating ang vernal equinox ng mga Hudyo, ang sino mang obispo, pari o diakono ay dapat na ma-depose. Ibig sabihin, matatanggalan ng kanyang ranggo bilang bishop o pari o diakono. Ano ibig po sabihin nito?
kung ang mga obiso, pare o diakono nagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay kasabay o mauna pa sa Pasko o Passover ng Hudyo, ay dapat siyang maalisan sa ranggo. Kung sila po ay naalisan ng ranggo, itong obiso o pare o diakono, ganun din po ang mga laymen. Sila din po ay hindi pwede magkomunyon sa Holy Church. Parang napakakwan ito, no? Disciplinary action po ito. Dahil pinagtitibay po ng mga obispo at pari at diakono doon sa First Ecumenical Council ang tradition of the Holy Apostles at tradition of the Holy Church na hindi po dapat mauna o sumabay sa Jewish Passover. Dapat ang Pasko ng Pagkabuhay ay makalipas ang Jewish Passover. Kung sino mang obiso, pari o diakono na nagdiwang ng Easter kasabay ng Hudyo o mas nauna pa sa Hudyo, ay dapat maibalik at mawala ng ranggo sila. Mawala sa pagkaobispo o pari o diakono. Maliwanag yon? So yung mga Orthodox sa Pilipinas, kung kayo magse-celebrate ng Easter, dapat ang i-celebrate ninyo ay yung May 5. Otherwise, merong disiplina na kayong mga members ay ma-excommunicado. Ibig sabihin, hindi kayo pwedeng bigyan ng komunyon. Kung kayo nagdiwang ng Pasko ng Pagkabuhay kasabay o ng Roman Catholic at Protestant na nauna pa sa Jewish Passover. Naintindihan nyo? Kailan ang Jewish Passover? Hindi naman sinaselebrate ng Kristiyano yan, pero hindi dapat sumabay o mauna sa Jewish Passover. April 27. Okay? So, yung vernal equinox, important po. At meron ding sigil yun ng 1583 na ang Pasko ng Pagkabuhay ay dapat pong igalang at pagtibayin. At walang dapat ikangay questionin dito sapagkat may mga tao, may mga Orthodox Christians ayon sa kalendaryo ng Greece na napasabay no 1920. Ito yung tinatawag na mga Uniats. Yan yung mga Eastern Orthodox na humiwalay sa tradisyon ng Eastern Orthodox at gumaya at napasabay sa tradisyon ng Roman Catholic Church. Kaya napakahirap ito, napakaselan, pero napaka-importante po, no? Dahil ito po ang tinatawag na pagkilala sa isang Diyos, isang Ama, isang Anak na Panasukristo, isang pananampalataya, isang bautismo, at isa lamang ang katotohanan at buhay ng isang Iglesia Banal Katolika at Apostolika na patuloy na pinagtibay at isinasabuhay ng Eastern Orthodox Church around the world, maski sa panahon 2013 dito pa sa Pilipinas. Okay? So meron tayong last portion, siyempre, yung ating homily ni Patriarch Bartolomeo on Great Lent. Yung meron siyang aral, Patriarch Bartolomeo of Constantinople. Okay? Pwede nating mapakita na. Okay, tati po ibabalik pa sa next week, Tuesday, 5 to 6 in the afternoon. ng hangin. Monday, 10 to 12 in the morning. By the hand and help me face the Hanggang sa muli po, rising ang sino man nananalig sa Diyos na lumikha ay kinakailangang mangalaga ng kanyang nilikha. May the love and mercy of God be with us all in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. walk by me across